Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Tila hindi naging maganda para sa China ang mga naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang forum sa bansang Australia. Karamihan kasi sa mga naging laman ng talumpati ng Pangulo ay patungkol sa seguridad ng Pilipinas sa mga bansang nanghihimasok sa ating teritoryo, partikular na sa West Philippine Sea. Wala naman tayong nagiging mahigpit na kaaway sa West Philippine Sea kundi ang China lamang na malamang ay talagang tinamaan sila sa mga naging pahayag ng Pangulo. Pinanindigan ng Pangulo na wala kahit isang pulgada ng ating teritoryo ang mapupunta sa kahit anumang bansa at hindi tayo makakapayag na basta na lamang pinanghihimasukan ng ibang mga bansa ang ating teritoryo sa karagatan, kalupaan man o himpapawid nang walang kaukulang permiso mula sa ating gobyerno. Pero sa kabila ng tila pagbabanta na ito ng ating Pangulo at hindi pa nagtatagal mula nang ihayag niya ang kanyang saloobin patungkol sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea, heto na ang China tumaksyon na naman at tila wala talaga silang pakialam kahit paano ang sabihin ng Pangulo sa kanilang bansa. Inihayag noong isang araw ng Philippine Coast Guard o PCG na ang BRP Sindangan ay bumangga sa isang barko ng China Coast Guard o CCG sa isang resupply mission sa BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea. Sinabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela na sa buong panahon ng kanilang misyon, hinarap ng mga barko ng Pilipinas sa mga dangerous maneuvers o mapanganib na pagmamaniobra at pagharang ng CCG at ng Chinese Maritime Militia. Sa isang nakakabahalang insidente noong isang araw lamang, ang isang Philippine Coast Guard at isang Chinese Coast Guard ay nagbanggaan sa West Philippine Sea at ang insidente na ito ay hindi isang aksidente kundi sinadya talaga ng barko ng China na banggain ang ating barko. Nangyari ito nang ang dalawang Chinese Coast Guard vessels ay inatake ang isang bangkang sibilyan ng Pilipinas na isa palang resupply boat na maghahatid sana ng supply para sa ating mga tauhan na nakahimpil sa BRP Sierra Madre. Ang naturang bangka ay nagngangalang Unaiza May 4. Binomba ng tubig ang naturang civilian boat ng dalawang barko ng Chinese Coast Guard habang ito ay nasa ruta para maghatid ng supply sa Ayungin Shoal. Dahil sa ginawang ito ng China, ang salaming bintana ng Unaiza May 4 ay nabasag na nagdulot ng bahagyang pinsala din sa 4 na Filipino Navy na lula ng bangka. Dahil sa tinamong pinsala ng Unaiza 4, mabilis itong dumuong sa pinakamalapit na isla sa Palawan. Ang mga hindi pinangalanang tripulanteng Pinoy ay kaagad namang nalapatan ng lunas ng mga tripulanteng sakay ng BRP Sindangan ng Philippine Coast Guard at kasunod nito ay isa namang mapangahas na aksyon ang ginawa ng China na kung saan ang kanilang Chinese vessels 21555 ay nagsagawa ng napakadelikadong maneobra laban naman sa BRP Sindangan ng Pilipinas. Ito ay isa sa mga Philippine Coast Guard vessel na nakaantabay sa resupply boat na Unaiza May 4. Ang delikadong maneobra ng CCG sa kanilang barko laban sa ating barko ay nagdulot din ng malaking pinsala sa BRP Sindangan. Kaugnay nito, binatikos ng NTF-WPS ang anilay unprovoked acts of coercion and dangerous maneuvers ng CCG laban sa mga barko ng Pilipinas na naglagay anila sa panganib sa buhay ng mga Pinoy na sakay nito. Ayon sa Philippine Navy, ang mga aksyon na kagaya nito ng China ay isang malaking banta para sa bansa at sa kaligtasan ng kanilang mga tauhan. Sa kabila ng mga insidenteng ito, matagumpay naman ani ang nakarating ang iba pang mga resupply boat na Unaiza May 1 sa BRP Sierra Madre outpost upang maghatid ng supply sa ating mga tauhan. Ilang beses nang tinangkang harangin ng China ang resupply boat natin na maghahatid lamang ng supply sa ating mga tauhan sa BRP Sierra Madre at paulit-ulit pa rin nila itong ginagawa hanggang sa kasalukuyan. Ang ating bansa ay paulit-ulit din na binabalaan ng China sa ilegal nilang mga aksyon kagaya nito, subalit tila hindi nagpapatinag ang China sa kanilang mga aksyon. Hanggang kailan kaya kayang tiisin ito ng Pilipinas? Dapat na nga bang itaas ng ating bansa sa mas mataas na level ang ating reaksyon laban sa China? Dapat na ba nating patulan ang China? Ano sa inyong palagay mga paps? Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong matalinong opinyon sa comment section sa ibaba ng video ito. Salamat po!
Samantala, para sa ating kaalaman sa kasaysayan, bakit nga ba napakahalaga ng BRP Sierra Madre para sa ating bansa? Atin itong alamin. Sadya palang isinadsad ang barkong ito sa West Philippine Sea. Ang BRP Sierra Madre ay isang kinakalawang na World War II warship na nakahimpil sa Ayungin Shoal noon pang 1999. Ang barkong ito ay isinadsad dito ng Pilipinas upang maging palatandaan na ang Ayungin Shoal ay atin at hindi kanino mang bansa. Ito'y nagsisilbing outpost natin na sumasagisag din sa ating sovereign rights. Lulan sa barkong ito ay mga kasundaluhang Navy na nagbabantay sa ating teritoryo. Ang BRP Sierra Madre na ngayon ay puro kalawang at tadtad na ng butas ay napakayaman sa kasaysayan at malamang na mas matanda pa ito sa ating mga lolo at lola. Ang BRP Sierra Madre ay orihinal na ginawa ng Missouri Valley Bridge and Iron Works sa Evansville, Indiana sa Estados Unidos noong 19 ng Setyembre 1944. Isa lamang ito sa libong mga landing ship tank na ginawa upang magserbisyo noong ikalawang digmaang pangdaigdig. Ilang araw lamang ang lumipas nang una itong naglayag mula sa Mississippi River patungo sa New Orleans na kung saan opisyal itong kinumisyon noong 22 ng Nobyembre at si Lieutenant Colonel J. Rudin ang naging commander nito. Naglayag ito sa Pasipiko at inubos ang panahon ng pananatili sa karagatan habang kargang mga supply patungong Eniwetok, Okinawa, Leshima, Ulithi, Guam at iba pang base ng Amerika dahil sa nalalapit na pananakop noon ng bansang Japan. Naglayag ito para sa Amerika noong ika-11 ng Disyembre 1945 at nadikomisyon at pinagpahinga muna noong 8 ng Hulyo 1946. Ang BRP Sierra Madre na may sukat na 100 metro ay dumaan sa dalawang gyera. Una itong pumalaot bilang USS Landing Ship Tank A21 noong taong 1944 sa World War II. Habang ang BRP Sierra Madre at ilan pang mga landing ship tank ay naka-reserve at hindi na-sign sa Maritime Sea Transportation Service o Shipping and Control Administration sa bansang Japan, taong 1955 nang bigyan ito ng pangalang USS Harnett County at ginamit bilang helicopter gunship base sa Vietnam War, ayon yan sa United States Naval Institute. Muli na namang nagamit ng bansang Amerika ang naturang barko matapos ang halos isang dekada. Ang mga crew ng Harnett County ay naging tanyag sa 2 taong pakikisama nila sa Game Warden hanggang 1970, kaya naman nakatanggap ang mga crew nito ng 2 Presidential Unit Citations para sa kanilang extraordinary heroism. Bukod dito, ang mga crew ng Harnett County ay nakatanggap din ng Battle Stars at 3 Navy Unit Commendations dahil sa kanilang mahusay na serbisyo sa bansang Vietnam. Taong 1969, ang Harnett County ay naging patrol craft tender at nailipat sa Republic of South Vietnam sa ilalim ng probisyon ng Military Assistance Program noong 12 ng Oktubre 1970. Noong panahong iyon ay tinawag naman itong My Tho na nakapagligtas ng libu-libong mga tao. Nang magsimula ng bumagsak ang Saigon, ang My Tho ay nagsakay ng nasa halos 3,000 mga refugees at naglayag upang makatakas. Mula noon ay hindi na ito muling nakabalik sa bansang Vietnam. Kasamang naglayag ng My Tho ang nasa 31 mga South Vietnamese Navy ships na may sakay na mula 30 hanggang 40,000 katao. Sa kabutihang palad ay ligtas namang nakapaglayag ang barko sa kayang libu-libong mga tao. Naging delikado man para sa kanila noon ang paglalayag lalo na sa pagsusupply ng mga pangailangan ng mga tao sa barko. Naging maayos at payapa naman ang lahat. Sa naging kasunduan ng mga opisyal noon ng Pilipinas at ng gobyerno ng Vietnam, pinayagan ng ating gobyerno na makadaong ang My Tho at ilan pang mga South Vietnamese Navy vessels sa Subic Bay upang magdiskarga ng nasa libu-libong mga refugees at ibang kagamitan. Noong panahong iyon ay muli na namang napasa ilalim ang My Tho sa kustodiya ng Estados Unidos. Taong 1976, matapos ang gyera, napasa atin ang barko at una itong pinangalanan bilang BRP Dumagat AL-57 hanggang sa pinalitan ito at pinangalan ng BRP Sierra Madre ng Philippine Navy na isinunod ang pangalan sa pinakamahabang bundok sa Pilipinas na malaki ang tulong sa tuwing magkakaroon ng malakas na bagyo. Noong taong 1999, nagdesisyon ng Philippine government na sadyang isadsad ang nooy umaandar pa na BRP Sierra Madre sa bakuran ng Ayungin Shoal para magsilbing permanenteng poste ng militar. Kumbaga ay para tayong nagtayo ng outpost sa gitna ng karagatan.
Ito'y bilang sagot na din sa ginawang pagtatayo ng China ng mga estruktura sa Mischief Reef. Bukod sa panggugulo sa ating resupply mission, maraming beses nang hinarang ng China ang mga barko ng Pilipinas na nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Para sa bansang China, illegal umano ang pananatili ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal dahil bahagi ito umano ng kanilang Nansha Island. Sinuguro din ng gobyerno ng Pilipinas na hindi natin aabandonahin ang BRP Sierra Madre kasama pa ang mga tropa natin doon dahil ito na lamang ang natatanging bantay ng bansa sa West Philippine Sea.